Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy weekend at kamusta po kayong lahat? So ngayon po dito po sa ating vlog na ito, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa post ng DILG. Ayan, kung makikita po ninyo, andyan po sa screen ninyo ang post po ng DILG patungkol po sa sinasabing umiikot daw po online na mga kumbaga merong alingas-ngas. Ayan. So ito po yung kanilang pahayag patungkol po diyan. Ang nakalagay po, there are allegations that the recent reorganizations at the Philippine National Police was due to General Nicolas Torres' refusal to carry out the supposed instruction of Secretary John B. Cremulya to purchase firearms. This claim is false. When Secretary Remulla received an unsolicited proposal to purchase 80,000 firearms for the PNP, he asked General Torre to assess its operational necessity. He also reminded General Torre that this kind of purchase can only be done through congressional insertion, as this was not included in the National Expenditure Program. Since his assumption as SILG, Secretary Remulla has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. During the PNP anniversary last August 12, General Torre told Secretary Remulla that he did not think the purchase of said firearms was necessary. The Secretary concurred with General Torre's assessment. There was no directive to purchase. The DILG remains steadfast in its commitment to transparency, accountability, and ensuring the safety of our communities. Ayan. So, yun po yung pahayag nitong si John B. Cremulya. Ayan. So, wala daw utos si John B. Cremulya na bumili at hindi naman daw po kailangan itong mga mga armas na ito. So, ngayon po, lalagay ko ito. Yan, nandyan po yung post nitong pinasa sa atin. May nagpasa po nito at nakalagay po dito. Meron pong parang sumulat kay John B. Cremulya at ang sumulat sa aking pagkakaintindi po ay walang iba kung hindi ang ating dating PNP Chief General Torre. Ito po yung si General Torre ang nakapangalan diyan at ang kanyang parang sinulatan ito yan, okay, Juanito Victor C. Remulla. Yan. So parang ang lumalabas po dito si General Torre ang sumulat kay John Vic. Pero ang pinagtataka ko, hindi ito permado ni General Torre. Ayan, hindi siya permado, di ba? Hindi permado ni General Torre. So ang nakalagay po dito, yung nasa red box. Ayan, nakalagay po dito, to effectively bridge this capacity gap, the PNP respectfully seeks your endorsement for a proposed budget insertion amounting to 8 billion pesos under the fiscal year 2026 General Appropriations Act. At ito nga po yung pagbili ng basic assault rifles caliber 5.56 mm. Enabling the PNP to adequately equip its personnel. Pero magtataka ka, ayan po, hindi po siya pirmado ni General Torre. Hindi po siya pinirmahan ni General Torre. At yung sinasabi nitong si John B. Cremulya na wala siyang kinalaman dito, yung sinasabi niya na hindi niya inutusan si General Torre sa pagbili po ng mga ganitong kagamitan. Ang pinagtataka ko lang, ito. Meron po
tayong nahawak, meron po nagpasa sa atin itong mga pirmado na ano na ito Okay, papeles. Si General Torre po ay hindi nakapirma. Ayan, hindi po siya nakapirma dito. Ayan hindi siya nakapirma. Pero nakapirma si John Vic at ang attorney Kalinisan ng Napolcom. Commissioner ng Napolcom. Nakapirma po siya dito. Okay, nakalagay dito, resolve finally that non-compliance with the requirements herein prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. All other issuances or parts thereof which are inconsistent or contrary herewith are hereby repealed or amended accordingly. Ayan, meron pong mga ano dito na walang pirma si General Torre. Ayan nakalagay diyan. So may mga papeles po na umiikot ngayon online na walang mga pirma si General Torre. At isa nga po dito na itong pagre-request ng sinasabing nasa 8 bilyon na budget insertion sa PNP. So parang ang dating nito sa akin, may gumawa ng ganitong sulat, pinaparpirmahan kay General Torre para magmukhang siya ang nagre-request nito kay John Vic Remulla, pero hindi pinirmahan ni General Torre. Ngayon po, parang naisip ko, teka, kung yung pagre-request ay hindi pirmado ni General Torre, so ibig sabihin, hindi sa kanya galing yun. Meron lang gumawa ng sulat, inilagay ang letterhead, nilagay yung kung kanino galing, pero hindi pinirmahan ni General Torre. Yan nga po, yung naging dahilan kung bakit daw etong si General Torre ay sinibak po sa PNP. Dahil nga daw po parang ang dating, parang ayaw sumunod ni General Torre dito po sa gustong ipabili na kagamitan para sa PNP ng kung sino man ang naguutos. Ngayon, ito po yung pahayag ni General Torre na inilabas niya ngayong araw. Pakinggan po ninyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Police pa rin naman ako, and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayun. Tama naman. Tama naman yung sinabi ni General Torre na hindi na araw po sa inyong lahat. Na wag natin siyang kaawaan kasi nga po totoo hindi naman nakakaawa si General Torre dahil siya po ay naka-ready na maging anti-corruption CSR ng ating bansa. Ngayon, etong abrupt na pagkakaalis ni General Torre sa PNP as a PNP chief, top cap ng ating bansa, meron pong umaalingas-ngas nga ngayon na patungkol po dito sa hindi pinirmahan ni General Torre na 8 billion procurement. Pagbili po ng mga kagamitan at ito po yung mga barel, mga high-powered. At sabi nga po, dito po sa sa issue na ito, ayon po kay Tracy Cabrera, isang kolonista, hindi daw po ito kailangan at AFP daw po
ang siyang nangangasiwa ng mga ganitong transaksyon, lalo na high power yan. Syempre, Armed Forces of the Philippines ang isa sa mga kumbaga merong kaalaman sa mga ganyang bagay. Kasi ang gamit naman ng AFP, ba, talagang yan ay mga high powered. At ang PNP, ang gamit nila hindi naman po yung mga talagang mga ganito na baril. Pero dahil nga po para ma-enhance ang PNP, kailangan naman talaga yan. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit hindi ito pinirmahan ni General Torre? May mga nagsisirculate na mga papeles po online na wala pong pirma ni General Torre. Ang tanong, eto bang hindi pagkakapirma ni General Torre ang siyang dahilan kung bakit po siya natanggal o inalis as PNP chief? Umamin naman si John Vic. Eto po galing mismo to kay John Vic Remulla. Inamin niya. Rekomendasyon niya kay PBBM ay patibayin ng PNP, gawing isang institusyon na sumusunod sa proseso, sumusunod sa batas. At ang nangyari nga po, ang desisyon, tanggalin si General Torre. Di ba? Na-topic ko na nga po, tinanggal si General Torre as PNP chief. Pero siya po ay ililipat sa ibang posisyon. Secretary level, anti-corruption CSAR. Ngayon po, para po kumbaga hindi na lumaki ang sigalot. Dahil nga po itong si General Torre ay tingin ko parang ayaw niya na bumili, ayaw niya makialam sa pagbili, o ayaw niya makialam sa mga transaksyon na katulad nito na meron pong mga ganitong kalalaking halaga, 8 bilyon. Si General Torre po ay kailangan ng kumbaga tanggalin nitong mga tao na nagnanais na bumili ng mga high-powered firearms para po sa PNP. Ang tanong, bakit ba gusto ninyo na bumili ng ganyang kalaking halaga na firearms? At isa pa, kung sinabi ni John Vic na hindi ito kailangan at sinabi rin ng ating tingin ko, ay ayaw din ng ating General Torre na bilhin itong mga kagamitan na ito dahil nga ito ay posible na maging simula ng korupsyon, maging dahilan ng korupsyon o magkaroon ng dahilan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Sino ba ang meron talagang kagustuhan na bilhin itong mga kagamitan na ito? Talaga bang ito'y magiging kapaki-pakinabang sa ating PNP? Ako walang problema dyan kasi alam naman natin, panlaban sa krimen, panlaban sa mga terorista, panlaban sa mga masasamang loob, kailangan talagang mag-upgrade ng ating pambansang kapulisan. Pero kung mababahiran po ito ng korupsyon na siyang gustong pigilan sana ni General Torre, tama ba ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo dahil lamang sa ganitong pagkontra niya sa kagustuhan ng mga iilan na naghahanap ng ekstrang pagkakakitaan? So yan po ang iiwan nating tanong dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.